Pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Aidan Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin is wealth meaningless? Ang kayamanan ba sa mundong ito ay walang kwenta? O Solomon's wealth? Ang ating scriptures ay mula sa 1 Kings chapter 10. Sasabi sa ating Bible verse ngayong araw mga kapatid, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Ito mula sa 1 Kings chapter 10 verse 23. Sa 1 Kings chapter 10 mga kapatid, makikita natin ang peak ng buhay ni Solomon. Sobrang yaman, sobrang wisdom, at sobrang influence. Dinadayo siya ng mga hari at reyna, kabilang na Queen of Sheba, para makita ang kanyang karunungan at kayamanan. Sa paningin ng mundo, mga kapatid, si Solomon na ang definition ng success. May power, may fame, may wealth. Pero wala na siyang hahanapin pa. Pero kung titignan natin ang kabuuan ng buhay niya, lalo na sa Ecclesiastes, may isang realization si Solomon doon na kahit marami kang pera, hindi ibig sabihin na may tunay kang fulfillment. Dito pumapasok ang tanong kung meaningless ba ang wealth. Ang sagot dito ay hindi. Hindi masama ang magkaroon ng pera o success. Ang problema ay kapag doon na natin hinahanap ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang wealth ay tool, hindi ito ang ultimate goal. Minsan kasi mga kapatid, inisip natin na pag may pera na ako, ay magiging okay na lahat. Pero maraming taong mayaman pero hindi masaya. Hindi fulfilled at walang peace. Bakit? Kasi ang pera ay kayang punan ng needs, but not the soul. Si Solomon mga kapatid, kahit naranasan niya ang lahat, napagtanto niya na ang tunay na meaning ng buhay ay hindi material things, kundi sa relationship natin sa Diyos. Ganon din sa ating mga kapatid, okay lang mangarap, magtrabaho, at umasenso sa buhay. Pero hindi dapat doon naka-anchor ang identity natin at happiness. Hindi pag ang puso natin ay nakafocus sa wealth, madaling pumasok ang greed, pride at depende sa sarili. Pero kapag ang Diyos ang priority natin, nagiging blessing ang wealth, hindi burden. Ang tanong dito mga kapatid, ikaw ba ang may control sa pera o ang pera ang may control sa iyo? Sa huli kasi mga kapatid, ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa laman ng wallet, kundi sa laman ng puso. At ang puso na may Diyos ay hindi kailanman magiging empty. Kaya mga kapatid, saan mo ba hinahanap ang security at happiness mo? Sa pera ba o sa Diyos? Kaya mga kapatid, gamitin natin ang pera bilang tool lamang. Huwag natin siyang sambahin, gawin Diyos, kundi hindi bilang source ng identity dahil prioritize natin ang Diyos higit sa material things at matuto tayong maging kontento sa kung anong meron tayo habang nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, napaka magandang reminder to sa atin na ang pera ay isang tool lamang sa buhay natin. At huwag tayong magpakontrol dito dahil lang may control palagi ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.